Minus. So, yun, magandang araw sa inyo lahat mga paps and welcome back sa ating channel. No? So, sa araw na to meron tayong gagawin isang Samsung 55 inches QLED TV. So, bali nabuksan na po natin to and yung kanyang lock is string type lock din sa may gilid. Wala pa siyang tornilyo maliban lang sa kanyang stand. Yung stand lang yung naka-tornilyo niya, tapos yung kanyang cover, back cover is ito yung kanyang lock, string lock. So, pakita natin yung model. Ito yung kanyang model. Mababasa ba? Ayan. QA55 Q611D-HE. So, QLED TV na to, and then problema niya, on and off, bubukas yung backlight, tapos magpo-protect na naman, tapos magdi-dim naman yung backlight. Pero wala po siyang picture, no? So, hanggang yun lang yung kanyang sequence. Lalabas yung backlight, magdi-dim yung kanyang screen, tapos mabablock na naman, mamamatay naman yung kanyang backlight, tapos on na naman. So, auto protect, auto shut off yung kanyang problema. So, ito yung kanyang problema. Saksak ko lang. Yun, no? Diba, nabukas yung backlight. Kita nyo, nabukas yung backlight niya. Nabukas yung backlight. Tapos, patay. Patay na yung backlight. Off natin yung flash para makita nyo ng klaro. So, nag-on siya, tapos namatay. Check natin kung wait, hindi na siya bumalik. Okay, nag-blink na pala yung kanyang indicator. Yun, bumukas na rin yung backlight niya. Bumukas na rin yung backlight, tapos patay. Nag-blink yung indicator niya. So, nabukas na naman yung backlight, then patay. So, ito yung kanyang sequence na ulit-ulit lang. Yan, patay na naman yung backlight. Tapos, tinatay ko mag-on siya ulit. Yun, nag-on na naman siya ulit, tapos patay. So, kung makikita mo dito, wala po siyang display. Yun, nagdi-dim lang siya. Kung nagbukas yung backlight niya, nagdi-dim po siya. Tapos wala tayong picture na makikita sa kanyang screen. Try natin. Bukas pa siya ulit. Ito yung power dito. Yun, nabukas na naman yung backlight. Tapos patay. So yun. And ito yung kanyang mainboard, tapos na naman yung kanyang power supply. Ribbon, LVDS ribbon, cable, papuntang left and right side ng ating panel. So kapag ganito, ang pwede mo ma-isolate is yung kanang bahagi, no? Kasi yung left, removing or ano dyan, cutting yung possible dito, pero dito pwede natin mag-block and pwede rin removing, pwede natin ma-isolate yung kanang bahagi ng ating panel. So, gagawin natin is bunutin ko muna. Tapos, tatanggalin natin yung isang side. Ito, yung right side natin. Tingnan natin kung hindi ba magpo-protect yung mainboard natin kung ganitong model, mag-oscillate ba siya kahit wala yung kabilang side ng ating panel, no? So, subukan natin. Tatanggalin lang muna natin yung side na ito, yung kanyang flex na ito. So ito, continue tayo. Ayan, nakahang na po yung right side natin. Ayan, nakahang na po yung right side natin. Tapos, saksak ko kung gagana ba yung unit natin kahit wala yung kabilang side. Tingnan natin kung makaka-display ba yung left side natin. Kasi yung right side lang yung pwede nating i-isolate. Ayan. So, pa-power on ko lang. Power on, tapos angat natin. Ayun! Merong display, meron siya kalahating picture, ayun. So, ibig sabihin yan, yung problema niya is nasa may right side. So, okay po yung left side natin kasi nagkaroon po siya ng picture or display nung matanggal natin yung right side na panel. Ayan, So, yun, normal yung kanyang normal yung kanyang left side ng ating panel, no?
Kasi nakalikod sa atin to. Kung nakaharap to, right side na siya. So, tingnan natin kung magtuloy-tuloy ba yung kanyang display. Hindi ba siya mamamatay. Ayun. Yun, no? Wait lang, tayo natin kung meron bang display. Ayun. Ayun, meron siyang display, oh. Natutuloy-tuloy yung kanyang display, no? Sabik sabihin yan, nasa may right side yung problema. So, try natin dito mag-block kung wala bang magkaroon ng wala bang finance na mangyayari. So, ito pwede blocking. Basta matrace mo lang kung isang linya yung kanyang LC ito sa mga clock signal. So, ito pala yung mga connecting resistor ng ating clock 1. Ayan, clock 1 hanggang to 8. And LC1, LC2, reset, STB. Ayan, ito yung mga connecting resistor niya. From source doon sa mainboard, papasok dito sa may ribbon, tapos kukonekta po yan dito. So, try natin mag-block muna. So, kung hindi magkaya sa blocking, pwede removing na lang dito. So, alam natin kung saan linya, saan yung ating clock signal at saka LC2. So, pwede natin i-test ng resistance para malaman natin kung saan banda dito. Sa may ribbon yung kanyang connection. So, alam na natin yan. Dito po siya na side. Ito. So, try natin yung blocking, no? So, wait lang. Block lang muna natin yan. So, ito. Continue po tayo, no? Bali, yung ginawa natin is try na tayo nag-block na ganyang clock signal sa side na to. Gawin po tayo ng tape. Pero, nakakaroon po ng glitch yung kanyang screen. Nakakaroon siya ng glitching. So, nung ma-check natin, meron palang sunog yung kanyang panel dito sa may bandang gilid. No? Yun yung dahilan kung bakit napoprotect yung DC-DC natin sa may mainboard. Dahil merong sunog dito sa may panel natin. So, ang ginawa natin dito, tinanggal po natin yung lahat ng mga resistor dito. Ito na po yung mga resistor, connecting resistor dito. So, binak natin yung block natin yung clock 1 hanggang 8. Tapos, LC1, LC2. So, napad-display natin pero ang sobrang init dito, ang init ng kanyang panel dito sa may gilid. So, doon natin nalaman na meron palang sunog siya. So, para mawala yung init, kailangan natin tanggalin yung supply ito. Pakita ko, tatanggalin ko lang. Itong, ayan, yung BSSG at saka BSSQ ito. Itong dalawang to. BSSG, BSSQ, yung kanyang connecting resistor is yung number 0 lang. So, ibig sabihin yan, usable yun. So, nung matanggal natin yung dalawang resistor dito, yung kanyang BSSG at BSSQ, so, nawala na po yung init dito. Pero nagkakaroon po siya ng fine line. So, yung ginawa ko, ito na po yung ginawa natin. Tinanggal po natin yung blocking dito. So, ang ginawa natin, nag-remove na lang tayo. Removing lang yung ginawa natin. No? Tinanggal natin yung mga resistor pa. The rest ng mga resistor tulad ng clock 1 hanggang 8, tapos LC1, LC2. So, bali 14 lahat yung tinanggal nating resistor dito. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So, 14, ano po yan? 14 lahat na linya. So, yung ni-remove natin. Kasi kung dito, yung block natin kanina is lang, 10 lang siya. So, meron pa rin supply na pumapasok yung BSSQ at BSSG. So, yun yung dahilan ko bakit uinit yung side ng ating panel ito banda. So, ginawa natin, tinanggal na po natin lahat yan. Tapos, yung yung clock natin na 8 clock, yan yung pinagdudugtong natin. Ito kasi yung, dito dadaan yung source, tapos resistor. So, ito yung source, galing sa may ribbon, galing sa may DC-DC natin sa level shifter natin, galing sa may mainboard. So, tinanggal natin yung resistor. So, ito na po yung papasok sa may panel, itong side na to. Ito. So, dito na lang natin dinugtong sa may resistor to ground kasi yan. May palagay dito. Ayan. Ay, hindi pala. Yun nga. Mga resistor yan na papuntang ground. So, yung resistance yan, mataas yung kanyang resistance yan. So, ito. Dinugtong natin. Bali, yung pinagdudugtong natin dito is yung kanyang clock 1 to 8. So, tingnan natin dito. Ayan, nakita nyo ba? Ito. Clock 1. So, 1, 2, 3, 4. Ito, LC1 and reset. 5, 6, 7, 8. Ayan. So, nirekta natin sa may
diode, sa may ground natin. Hindi natin gumamit ng resistor kasi same procedure lang yan. Tulad ko, sabi ko nga nung dati, it's either mayroong 1K resistor o wala, same lang yan na resulta. Ayan. So, ito na po yung kanyang resulta. Saksak natin. Ayan. Ayun. Lumabas na si Q. Si QLED. So, naka. Ibutan na sandi ko nagkilid. Karton butan nagkilid. So, yun, So, back to normal ulit yung unit natin. So, yun po yung pakita natin yung sunog niya. Wait lang. Tingnan natin hanggang sa mag-load yung kanyang standby picture. May set up pa siya. Wait lang. Aray, nako. Ayan, lipat tayo dito. So yun, nawas na po yung standby mode log or picture. So dito, makikita natin, ayan. Ito yung kanyang sunog. Ayan, kita nyo ba? Wait. Yan yung kanyang sunog, Yan ng panel. So, kaya yung dahilan, yan yung dahilan kung bakit merong guhit isa. Pero, okay na yan. Explain natin sa mayari. 40? 2285. 2285. 2285 daw. Pero at least napa-display natin, ayun. So, tinest natin to ng medyo matagal. So, hindi naman bumalik yung dating problema niya. Tapos ito, hindi na po mainit yung kaniyang gilid. Ayan. So, hanggang dito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat, May God be with us always. And this is your service Brian Crucitec. See you in our next video.